Sumugod ang Shin unit at dahil sa strategy ni Kyukai ay mabilis lang nilang naubos ang mga kalaban. Pag-uwi ay proud ang mga kasama sa galing ng kanilang lieutenant. Nais na rin daw ni Kyukai na maging great general. Ang pangalawa ay nais niyang magkaanak kay Shin kaya napasigaw si Ten. Di pala alam ni Kyukai kung paano ginagawa ang mga baby kaya pinaliwanag ito ni Ten at sa hiya ay umiwas si Kyukai kay Shin. Nagkaroon ng ensayo sila Shin at Kyukai habang pinag-uusapan na isang panaginip pa rin na masakop ang Middle Kingdom ayon sa kasalukuyang puwersa ng Qin. Naglaho ang dalaga at nahiwa ang commander ngunit nagsarado ang sugat. Saka pinagtalunan nila kung sino ang magiging mas malakas na Great General. Sa nagdaang mga buwan ay walang masyadong naging digmaan. At nang mabalitaan ay nagmadali silang magtungo kay General Mogo. Samantala si Mogo ay nakita sa panaginip ang magigiting na yumaong mga Great General. Nagising siya ng tawagin ng kanyang apo at ikinagulat nila na bumangon ito habang naaalala nung pinaalis sila ng anak sa Kingdom of Se at naglakbay sa iba't ibang kaharian. Ngunit di nakauwi ang anak na si Mobo dahil nasa isang digmaan ito. Ninais niya daw maging hero ngunit nagseselos siya sa 6th grade. Subalit ang totoo ay hinahangaan niya ang 6th grade dahil wala siyang kakayahan para tapatan ang mga ito. Nais niya rin sanang magtulungan ng tatlong prodigy na sila Shin, Moten at Ohan upang mas mataas ang kanilang maabot. Sa katuluyang nawala ng hininga ang matanda habang nakaupo. Labis ang kalungkutan ng kanyang faction dahil wala na ang mabait nilang pinuno. At para daw kay Moten ay ang lolo ang pinakamagaling na hero. Nabalitaan ito ni Mobo kaya nang hingi siya ng alak at naalala ang sakripisyo ng ama upang makasurvive at makahanap ng bagong tirahan kaya nag-alay siya ng inumin para kay Mogo. Nanganak na si Ko at ikinatuwa ng hari nang makita ang anak. Ibinalita ni Ten na isang babae ang anak ni King Sei at nagkakaroon ngayon ng kasiyahan sa kaharian ng Qin. Dalawang kastilyo ng Giang sinakop ng Qin. Sa unang kastilyo ay si General Osen pero pumayag ang kalaban na maging tauhan niya upang di patayin. Subalit sa isa pang kastilyo ay sinunog ni General Konki ang mga ito. Dahil sa pagkatalo ng coalition ay pinaalis sa palasyo si Shun Shinkun na ikinatuwa ni Karin dahil na-promote siya pero nagkakagulo daw ang civil servants na makuha ang naiwang posisyon ni Chancellor Shun Shinkun. Si Riboko ay natanggal din sa posisyon bilang Chancellor ng show at pinarusahan ng public service. Dumating ang dalawa niyang lieutenant ngunit matalim ang dila ni Fute kaya sinikmuraan siya ng kasama. Saka nag-report si Kane ngunit ang agawan sa pwesto sa lahat ng kaharian ay napredikta ni Riboko. Ngunit ngayon din ay mahalagang panahon upang magpalakas ng puwersa para sa susunod na digmaan. Subalit alam ni Riboko na ang Qin ang may pinakamatinding agawan ng pwesto sa ngayon dahil kay Ryo Fui. Samantala sa Qin ay kasalukuyang nagsisigawan ng faction ng Chancellor at ng Hari bagamat mas nakakalamang na ngayon si King Ace. Nababahala ang faction ni Ryo Fui dahil mas maraming kumampi sa Hari dahil sa Battle of Sai. Subalit si Ryo Fui ay nakikipaglaro lang sa kanyang mga chicks at si Rishi ang nagpapalakas ng kanilang faction. Ngunit kalaunan ay nagsagawa ng malaking marangyang pagtitipon ang Chancellor. Napakaraming may dugong bugaw ang nagpunta sa pagtitipon kaya mas marami na silang kakampi. Kaya napatanong si Rishi kung nanggaling ba ito sa pananalapi ng kaharian. Sagot ng Chancellor na sarili niyang pera ang ginamit dito kaya napaisip si Rishi kung gaano ba kadami ang inipon ni Ryo Fui upang magamit lang sa pag-agaw ng trono. Sinabi rin ni Ryo Fui ang kanyang plano na pigilan ang crowning ceremony ni Ace. Dumating si Rui na unang asawa ni Seikyu. Samantala nabahala sila Seikyu dahil dumami ang biglang kumampi sa Ryo Fui faction kaya kailangan nilang makahabol at mag-ingat. Napansin ng loyal retainer nitong si Juhako na nagbago na ang prinsipe sa magandang paraan dahil sa kuya nitong si King Sei. Habang naglalakad ay napatingin si Seikyu sa kuya at naalala nung naglakas loob itong lumaban sa Sai Castle na naisip niyang kahanga-hanga. Napansin rin ni Shobo na nakatitig sa kanila ang prinsipe kaya naisip niyang may balak itong masama. Ngunit narinig siya ng asawa nitong si Rui. Pinakilala ito ng hari sa kanila at naalala nung palagi siya nitong binabato. Pinaliwanag ni Rui na kung may binabalak si Seikyu na agawin ng trono ay gagawin niya ito pagkatapos nilang tapusin si Ryo Fui. Kaya nakiusap si Rui na magkaisa ang magkapatid upang tapusin si Ryo Fui. Lumipas ang mga buwan hanggang sa maging 1 taon na ang anak ni Sei. Subalit nag-aalala pa rin si Ko dahil sa matinding agawan ng pwesto. Patungo si Rui sa Tonryu Castle para sa kaarawan ng lola. Di makapaniwala si Seikyu na buhay pa ang lola nitong masungit sa kanya. Bago umalis si Rui ay nagbili nito na huwag lumapit sa ibang babae. Nang yakapin siya ni Rui ay nakaisip ng masamang plano ang Chancellor. Samantala sa show ay naging minister si Kokokai dahil sa pagkawala ni Riboko. Kung saan napansin ng retainer niyang si Yuka ang mamahaling hikaw nito. Sagot ng master na nanggaling ito sa pinakamayaman na merchant ng Qin. Ngunit di alam ni Kokokai na spy ni Shobunkon si Yuka. Kaya nang kumilos na ang show army ay agad na nalaman ni King Ace.
Patungo pala ang Show Army sa Tonryu Castle ng Qin at kunwari pang walang alam ang Chancellor. Sa kasamaang palad ay busy ang lahat ng kanilang general. Kaya nagsuggest si Ryo Fui na magtungo doon si King Sei katulad ng ginawa niya sa Sai Castle kaya nagalit si Shobon. Dumating si Seikyo na nahalatang merong masamang balak ang Chancellor kaya siya na daw ang magpupunta kaya agad itong umalis kasama ng kanyang army. Samantala si Show General Maiko naman ang nangunguna sa Show Army. At sa Tonryu ay pinapatibay na nila ang mga gate. Nag-alala si King Sei para kay Rui. Naisip ni Shishi na bukod sa pagliligtas kay Rui ay nais din ni Seikyo na gayahin ang nakamtan ni King Sei sa Sai Castle. Sa kabila ng pagtungo ng kapatid ay nag-aalala pa rin si King Sei. Di inaasahan ni Rui na maiipit siya sa gulo. Nagtaka si Rui kung sino ang lalaki. Giit ng lola na ito ay si Hukako na naging tagapagmana niya dahil naubos sa COVID ang kanilang angkan. Subalit nais pa ni Hukako na aanyayahan ng prinsesa na tinanggihan naman ito. Patuloy na sinusubukan nila General Maiko na buksan ang Tonryu Castle. Tapos pinilit pang kunin ni Hukako si Princess Rui. Dumating ang balita na 2 araw pa ang kanilang reinforcement at ang commander ay si Prince Seikyo kaya napaiyak si Rui. Gabi na ngunit di pa rin makatulog si Seikyo sa kakaisip kung ayos lang ba ang asawang si Princess Rui. Kinabukasan ay nagsimulang sumugod sila Seikyo kasama sila General Enka at General Ryo. Di inaasahan ni Maiko na malakas ang puwersa ni Prince Seikyo kaya pinag-utos niyang umatras muna. Dahil dito ay nakapasok ang Seikyo Army sa Tonryu Castle at marami ang napahanga sa kanya bilang kanilang tagapagligtas. Sinalubong sila ni Hukako na nagpapanggap na walang kinalaman sa mga pangyayari, at dinala sila nito sa kunwaring kinaroroonan ni Princess Rui. Nang makita ni Seikyo ang lola ni Rui ay napansin niyang may mali. Dito ay sinubukan na siyang yayain ni Hukako ng revolusyon kay King Sei. Pinag-utos ng prinsipe na patayin ito ngunit inunahan sila ni General Ryo at ng mga tauhan nito. Dahil kasabwat din pala si General Ryo kaya nabihag na rin ng prinsipe. 5 araw ang lumipas ay nakarating kay Sei ang fake news na nagsimula daw ng revolusyon ng kapatid at ginagatungan pa ni Ryo Fui. Subalit sinabi niya kay Shobo na alam niyang na-frame up si Seikyo dahil kakaiba din ang ikinikilos ng Show Army. Kaya nais niyang ang Shin Unit ang magsagawa ng Secret Special Rescue Mission para sa kapatid. Isa sa mga ipinadala ang puwersa ni Heki na isa na ngayong general at tinutukso ng mga kasama na malakas kasi ang kapit. At pinag-utos daw kay Heki na makipagkita kay Shin at sabihin ng sikretong misyon. Samantala si Hukako ay nagpamudmod ng salapi sa mga maimpluwensyang tao upang dumami ang kanyang kakampi. Inihanda na rin nila ni General Ryo ang sariling mga kawal at malakas ang kanilang loob dahil sa backer nilang si Ryo Fui. Samantala relax lang ang Chancellor na naghihintay na matapos ang kanyang plano. 10 araw ang lumipas ay nakaharap ni Heki ang 70k na rebel army nila Hukako. Tapos dumating pa ang Show Army na balak din silang atakihin kaya nanganganib ang kanyang puwersa. Mabuti na lang ay dumating sa gitna nila sila Shin na meron ng pole axe at bagong armor. Sa utos ni Kyukai ay gumawa sila ng 10-man defensive formation kaya bumalentong ang naunang mga cavalry ng Show kaya nawalan sila ng momentum saka nakipagsagupaan. Dumating si Ten kung saan napatitig si Heki sa katawan nito. Samantala kahit mas kaunti ang Shin unit ay napakalakas ng mga ito lalo na si Lieutenant Kyukai na isa ng battalion commander. Subalit si Commander Shin ang pinakamalaking improvement dahil tila isang general na ito kung makipaglaban. Kahit napakarami ng Show Army ay hindi natakot ang Shin unit sa mga ito. Dahilan para pansamantalang umatras si General Maiko. Natakot ang rebel army na mapaligiran ng Shin unit kaya pansamantala ring umatras ang mga ito. Nabigla sila Heki dahil isang malaking binata na si Shin. Maging si Ten ay tinukso si Heki na naging general lang dahil sa impluensya. Saka pinaliwanag ni Heki ang plano na nagmula kay King Sei. Pinagmamalaki ni Hukako ang plano nila ng Chancellor na pabagsakin ng royal blood sa kahit anong paraan mula sa trono. At nais din daw nitong asawahin si Rui na ikinagalit ni Seikyo. Subalit paglabas ay nakita ni Hukako na natalo ng Shin unit ang kanyang mga army. Samantala sa kulungan ay nakakaramdam ng pagyanig sila Rui dahil sa mga digmaan sa itaas. Muling nagsimula ang pagsugod nila Heki dala ang siege tower. Nagagalit si Hukako sa pagkabigo ni Ryo na humingi ng tulong sa Show. Sagot ni Ryo na di siya makakahingi ng tulong sa Show kung wala siyang dalang ulo ng Qin general katulad ng napagkasundoan. Nagbanta si Hukako na kung manganib siya ay papatayin niya na si Seikyo upang palabasin na natapos niya na ang rebelyon, ngunit papatayin daw siya ni Ryo kung di susunod sa plano. Ngunit pag-alis ni Ryo ay balak pa rin ni Hukako na patayin si Seikyo kung sakaling makapasok na ang Secret Rescue Squad. Pinagpapana sila Bihei na sumusugod sa siege tower. Saka pinigilan pa sila ng mga giant, subalit talsik pa rin ang mga ito kay Shin kaya napahanga ang kanyang mga kawal. Saka nagsimula na rin ang mga lieutenant at sergeant sa pag-salvage sa mga ito hanggang sa makapasok na sila Shin at Kyukai kaya balak ng patayin ni Hukako ang prinsipe. Sinabi ni Seikyo na papatayin din ni Ryo Fui ang mga bantay pati ang kanilang mga pamilya dahil top secret ito na walang dapat makaalam.
Sa katunayan ay ito ang dahilan kung ba't hindi ang mga kawal nila Ryo Fui ang pinabantay. Dagdag pa ni Seikyo na mas mayaman siya kaya mas marami siyang pwedeng ibigay sa kanila kaysa kay Hukako. Ito ang dahilan kaya pagdating ni Hukako ay wala na doon si Seikyo. Samantala si Ten ay pinapaliwanag sa mga kasama na na-set up lang si Seikyo at hindi ito ang namumuno sa rebelyon katulad ng sabi sa report. Nakatakas na ang prinsipe subalit nakita sila ng mga kalaban kaya napilitan silang lumaban at natusok siya sa likod ngunit iniligtas ni Juhako. Saka nagtungo siya kay Rui upang iligtas ito sa sinabi ng kasama sa mga bantay na nabigo ang plano ni Hukako kaya pinakawalan nila ang prinsesa. Pagdating ni Hukako ay wala na rin si Rui na lalong nagpakulo ng kanyang dugo. Subalit tumutulo na ang dugo ng prinsipe na labis nang nanghihina. Walang ideya sila Shin kung saan hahanapin sila Seikyo. Ngunit sinabi ng isang lalaki ang tungkol sa isang nakatagong basement subalit wala ng lakas si Seikyo para magpatuloy. At bago umalis si Rui ay niyakap niya ng mahigpit ang asawa at ipinangako na magbabalik. Naiwan sa kanya ang isang kawal ngunit ipinangako ni Seikyo na kahit mamatay sila doon ay aalagaan ni Rui ang kanyang pamilya. At kalaunan ay dumating na sila Hukako. Nagmamadali sila Rui na humingi ng tulong. Subalit sa labas ay di nila alam kung sino ang kakampi mabuti ay dumating si Shin. Sinabi ni Hukako na di maiintindihan ng prinsipe ang kinalakihan niyang paghihirap kaya ngayon ay matindi ang kanyang pagnanais na makamtan ng mga kayamanan dahil sa pangako ng Chancellor. Bukod pa dito ay nais niya rin daw na bulatlatin si Rui na ikinagalit ng napasugod na Seikyo ngunit natusok ito. Pero sumugod ang kanyang kasama kaya nakatalon pa siya at napatay si Hukako. Nagmadali sila Kyukai at Shin upang maabutan pang humihinga ang prinsipe. Subalit sa kasamaang palad ay nakita nila ang mga ito na nakabulagta sa sahig. Dahan-dahang nagtungo ang prinsesa at kinuha ang kanyang asawa. Nang magsalita ito ngunit alam niyang malapit na siyang mawala kaya ipinagbili na lang na huwag niyang pabayaan ang kanilang faction at suportahan nila ang hari. Nais din daw sana ni Seikyo na tapusin ang 500 years na digmaan katulad ng kuyang si Kingsei. At balak niya sanang tumulong kung sakaling panghinaan ng loob si Kingsei dahil mas marami pa sa Battle of Chohei ang dadanak na dugo upang makamtan ito. Ipinangako naman ng bida na di siya matatalo at palagi niyang sasamahan si Kingsei kaya wag na siyang mag-alala. Humingi rin ng tawad si Seikyo at inamin na noon pa man ay na love at first sight na siya kay Rui. Subalit nahulog na ang kamay nito dahil tuluyan ng namaalam ng nakangiti sa kanyang mahal na asawa. Sa labas ay napakarami ang nagluksa sa prinsipe kaya napagtanto ni Shin na malaki na ang pinagbago nito kumpara nung nagsagawa ito ng rebelyon. Sumugod ang mga tauhan ni General Ryu sa hukbo ni Heki ngunit may mga nag-aabang na pala sa kastilyo na pinaulanan ng mga ito hanggang sa maubos at papatay si General Ryu. Pag-uwi sa konyo ay ipinagbili ni Shin ang Shin unit dahil nais niyang humingi ng tawad kay Kingsei sa pagkabigo sa misyon. Kasama nila si Princess Rui na nalulungkot pa rin sa malagim na nangyari ngunit wala pa rin silang magawa kay Ryo Fui. Subalit sa kabila nito ay marami pa rin ang nanatili sa kanilang faction saka nangako ang prinsesa na susuportahan si Kingsei ayon na rin sa kagustuhan ni Seikyo. Tatawa-tawa sila Ryo Fui kaya binaba ito ni Shin ngunit di ito natakot. Ipinangako ng bida na di sila magtatagumpay sa ninanais na trono ngunit pinagtawanan lang siya ng mga ito at dinaanan lang ng Chancellor. Sumugod ang Qin Army sa Choyo Castle ng Gi kung saan pinagwawasak lang sila ni General To at ang captain ng mga ito ay mabilis lang nitong pinatay. Subalit napakarami ng Gi Army dahil isa lang pala itong trap. Sa utos nila General Roko Omi at General Ryokoko ay umatras sila upang makatakas sa trap. Dahil sa strategy ng Gi ay naisip ni General To na sumali na si Go-Humei sa digmaan. Subalit may kasama pa palang tatlong malalakas na general si Go-Humei. Dahil sa pagbabago ng mga border ay kailangan ng Qin na makuha ang Choyo Castle ng Gi bilang strategic location sa pagsakop sa Middle Kingdom. Ipinatawag ni General To ang Shin unit ngunit nandoon din sila Ohan at nagkapikunan pa sila kaya nang maglaban ay di alam ng mga kasama ang gagawin mabuti ay napigilan sila ni General To. Pinaliwanag ni Ryokoko na merong bagong tatlong di kilalang unit ang Gi na merong tig 20k army at napakatibay din ang posisyon ng mga ito. Nasa malapit lang din daw sila Osen kaya nag-iisip si To kung hihingi ng reinforcement pero tutol si Ohan. Samantala sa border ng show sa Kokuyo Castle ay inaasahan din ni Osen na hihingi ng tulong si To pero wala silang natanggap. Akala nila Shin ay ayaw lang ni Ohan na makasama ang ama. Sagot ni Ohan na para ito sa strategy dahil pag iniwan ng Kokuyo Castle ay baka sakupin ito ng show. Giit ni Ohan na kakayanin naman nila kahit wala si Osen ngunit di naniwala si Roko Omi. Kaya pinaliwanag ni Ohan na meron pa ring butas sa formation ng Gi. At ang dapat nilang gawin ay wasakin ang tatlong camp ng Gi ng sabay-sabay. Nais daw na mapatay agad ni Humei si To dahil sa karanasan nito kasama si Oki. Natuwa ang kanyang sensei na si Ryo dahil matalino daw ang kanyang naisip dahil nagtungo daw dito si Ryo hindi para magdepensa kundi para makasungkit ng ulo ng general. Ang gagawa ng misyon ay sila Ryokoko, Ohan at Shin. Dahil kung si General To ay makaka-attract daw ng atensyon. Ang mahirap sa misyon ay di sila pwedeng magkaroon ng
coordination upang di mapansin ng kalaban. Kaya sinabi ni Oha na kapag nasa tuktok na nila ang araw kinabukasan ay doon nila wawasakin ang tatlong camp ng Gi. Dahil dito ay nagsimula sila sa pakikipaglaban sa kani-kanilang mga kagustuhan. Napansin nito ang flag ng Fire Dragon of Gi na akala niya ay matagal nang namatay. Nang magsimulang umatake ang isa pang Gi General na si Ran Bihako ay pinag-utos ni General To na mag-regroup. Subalit nakarating sa kanya si Bihako na mabilis niya namang naiwasan at minabuti na umatras muna upang di siya mahuli sa trap ni Reo. Nagtataka din ang mga kasama kaya sinabi ni Humei na noong nagpalit sila ng hari ay nakiusap siyang pakawala ng kanilang mga Great General mula sa pagkakabilanggo. Sa katunayan ay nagpatayan ng kanilang mga Great General mula nang mamatay si Gokei kaya 3 na lang ang natira. Ikinulong daw ang mga ito subalit ngayon ay binigyan ng kalayaan dahil sa kanyang pakiusap sa bagong hari ng Gi. At ito ay sila Reo na isang malupit na tactician, Gaimo na may pambihirang lakas, at Earl Shin na pinakamalupit na spearman sa kasaysayan ng Gi. Pinagpapatay ni Shin ang mga kalaban habang naiisip ni Ten na napakahirap ng plano nilang wasakin ang tatlong camp ng magkakasabay sa loob lang ng 3 araw dahil napakadami ng army ng Gi. Nagsimula na rin kumilos ang mga lieutenant at mga sergeant ng Shin unit. Subalit wala silang palag kay General Gaimo. Pinaligiran din sila ng cavalry ngunit winasak lang nito si Lieutenant Sosui. Napansin nila Shin at Kyukai si General Gaimo na kasalukuyang nag-e-enjoy sa pagpatay. Ngunit diit ni Junso na kailangan na nilang bumalik dahil magagalit si General Humei kung di nila susundin ang plano. Pero tinawag pa ni Gaimo si Shin at niyaya niya ng duelo. Naisip ni Junso na di magpapakita ang kalaban dahil si Gaimo lang ang simpleng mag-isip. Subalit dumating nga si Shin na matapang na tinanggap ang duelo ng malaking mandirigma. Kaya naisip ni Junso na parehong bonak ang dalawa. Hindi daw pala nakalaban ni Gaimo ang mga sikat na great dahil iniiwasan siya nito. Subalit sinalag pa rin ng bida ang malakas nitong atake na ikinamangha ng lahat ngunit napatalsik pa rin si Commander Shin. Nalaman ng bida na isa talaga sa pinakamalakas si Gaimo dahil kasing lakas ito ni Renpa kaya nakakapagtakang di masyadong kilala si Gaimo. Nagbanta pa si Gaimo na hihiwain sa gitna si Shin ngunit papalag ang ating bida. Binalak ni Ten ang kanilang pag-atake habang abala ang marami ngunit kung matalo si Shin ay katapusan na nila. Napansin ni Junso na magaling talaga ang taktisyan ng Shin. Naghanda na ang mga captain at lieutenant ni Shin samantala patuloy sa patayan sila Shin at Gaimo. Subalit nawala sa balanse ang ating bida, mabuti ay nakabawi siya bago mapatay kaya napapahanga ang mga kalaban dahil nakikipagsabayan si Shin sa isang alamat at nagawa pa itong mapa-atres. Matapos ang balagbagan ay napagod na ng sobra si Shin. Mabuti na lang ay pinapabalik na si Gaimo dahil sinasamantala sila ng mga kasama ni Shin subalit nabihag nila si Ten kaya pinatalsik ang bida upang di makahabol. Nagsisi ang isang cavalry dahil di nila naprotektahan si Ten na nakuha ni Junso at ipinadala sa kasama dahil hinahabol sila nila Kyukai. Nang magising si Ten ay tinawag niya si Kyukai subalit pinagpapatay ang kanyang mga kasama ng mga palaso at tinusok pa siya ng mga ito ngunit naglaho at dinaanan lang sila patungo sa leeg ni Junso kaya naiwan ito ng Gi Army. Pagbalik sa camp ay sobrang lungkot ng lahat. Nagalit si Shin kay Kyukai dahil di nila nabawi si Ten ngunit pinagtanggol ng mga kasama ang lieutenant. Dahil dito ay nagpa siya si Kyukai na magtungo ngunit tutol ang mga kasama dahil pati siya ay mapapahamak. Samantala si Ten ay nakakulong at nais itong pagpiestahan ng mga kalaban. Galit na galit ang mga ito kay Ten dahil maraming sundalo ng Gi ang pinatay ng Shin Army kaya pinagtulungan siya ng mga ito. Pinag-utos ng captain na dalhin ito kay Gaimo pero nasabik sila sa kanyang pagbabalik dahil balak nila itong pahirapan bago patayin. Nagkakagulo ang Shin unit dahil nakuha ang taktisya nila at sugatan pa si Sosui kaya di na daw makita ni En kung paano sila mananalo. Kaya nais niyang ipaalam kay General To na di nila matatapos ang misyon. Ngunit sinabi ni Kyukai na subukan nilang makipag-trade gamit si Junso na siya ring taktisya ni Gaimo. Samantala kaharap ni Gaimo si Ten kung saan nagtataka ito kung ba't iba si Ten sa ibang babae na walang mithiin. Di pa rin magkasundo ang Shin unit kung ano ang kanilang gagawin. Kaya tinanong ng kasamahan kung babae ba ni Shin si Ten kaya gustong-gusto niya itong iligtas. Sagot ng bida na kapatid ang tingin niya kay Ten at ito na lang ang natitirang itinuturing niyang pamilya. Tinanong ni Gaimo kung ano ang tunay na layunin ni Ten dahil nakadepende sa kanyang sagot kung papatayin niya ito. Kinabukasan ay kinabahan sila Bihei kung makikipagpalit ba talaga ng hostage si Gaimo dahil napakaraming sundalo ng Gi. Kalaunan ay nakita nila si Ten pero naisip ng mga kasama na may patibong si Gaimo. Naglakad na rin si Junso pabalik sa kanyang master. Kagabi ay sinagot ni Ten na nais niyang makitang matupad ang mga pangarap ni Shin at nais niyang lumigaya kasama ito. Dahil nalaman ni Gaimo na pangbabae pa rin ang kagustuhan ni Ten ay nais na siya nitong palayain. Isa pa ay nahihirapan din daw siyang wala doon si Junso.
Dahil dito ay nangyari ang palitan ng hostage ng walang aberya. Pagkasakay kay Shin ay naisip ni Ten ang mga oras na nawala sa kanila kaya kailangan niyang makabawi. Pagkatapos nito ay nagbalik sa posisyon ng magkabilang panig. Samantala patuloy ang pagkitil at pagsugod nila Oh-han. Kasama rin nila ang battalion commander na si Konjo na may kahanga-hanga ding galing pero iniiwasan daw na sagutin ang tanong kung ba't siya pinadala ni Osen. Nag-report ang mga kasama sa pagsugod ng Gyokuho Force subalit di na bahala si Go-Humei dahil ang nakabantay doon ay si Earl Shi. Dumating ang mga chariot ng ginasinagupa ang formation ng Gyokuho Force. Kaya pinag-utos ni Oh-han na paligiran at tapusin ang mga kariton. Subalit inatake naman ng Gi Cavalry ang infantry na naiwan nila. Nagpakita na rin si Fire Dragon of Gi na si Earl Shi na sinagasaan ng infantry unit ng Qin kaya dumating ang army reserve nila subalit pinagbubutas lang ni Earl Shi ang marami sa mga ito. Subalit si Konjo ay nakita ang kanilang strategy kaya sumugod ito mula sa likod ng Gi army. Nagpatuloy ang walang hanggang patayan at pinakita rin ni Konjo ang kanyang lakas. Ngunit nang makita na may paparating ay pinag-utos ni Konjo na huminto. Sinabi niya kay Oh-han na dapat muna silang umatras dahil aatakihin din sila ng paparating na kalaban mula sa likod. Subalit nais magpatuloy ni Oh-han pero tumanggi na magbigay ng suporta si Konjo sa mapanganib na hindi daw papasukin ng tatay niyang si Osen. Nagpatuloy sila Oh-han saka sinabi ni Konjo na nakita niya ang flag ni Earl Shi na pinakamamaw sa paggamit ng spear. Ngunit nandoon na pala ito na mabilis na pinatay ang napakarami nilang kawal kaya nakipaglaban si Oh-han subalit tila pantay lang ang kanilang mga kasanayan sa sibat. Noong bata pa lang si Shie ay palagi na siyang sinasabak sa mapanganib na digmaan ng ama dahil umaasa ito na mapatay siya sa labanan subalit siya lang palagi ang nakakasurvive. Kaya ngayon ay patuloy niyang napinsala si Oh-han dahil nakakalamang siya sa karanasan. Na-curious ang mga kasama kaya kinwento ni Rei-Oh na ang pagpatay sa kapatid ni Earl Shi na si Shikika ang pinagmulan ng patayan ng Fire Dragons of Gi dahil pinatay ito ng isa sa kasamahan nila. Nagkampihan sila sa tig-tatlo pero si Earl Shi lang daw ang pumatay sa tatlong kalaban nila. Kaya ngayon ay kinakawawa ni Earl Shi ang Gyokuho Force dahil simula pa lang ay wala na pala talaga silang pag-asang manalo. Pinag-utos ni Oh-han na umatras muna sila pero siya ay nais munang pagurin si Earl Shi. Sa nakaraan naman ay ipinakitang higit pa sa magkapatid ang relasyon nila Shikika at Shie. Mula daw nang mamatay ang magkaibang ina ng dalawa mula sa COVID ay pinabayaan na sila kaya matinding pagtitiis ang pinagdaanan ng dalawa. Ngunit sa kabila nito ay inalagaan nila ang isa't isa na siyang dahilan kaya nagkapalagayan sila ng loob. Subalit isang kahihiyan para sa kanyang ama ang kanilang relasyon ngunit handa daw na mag-quit si Earl Shi sa kanyang natamong Fire Dragon title upang maging asawa lang niya si Shikika. Subalit habang nasa digmaan siya ay nabalita na ikinasal na si Shikika sa isa pang Fire Dragon na si Tairoji na kagagawan pala ng kanilang ama. Kilala si Tairoji sa pagpatay ng kanyang mga asawa at dahil di siya kayang mahalin ni Shikika ay walang awa siyang pinatay ng malupit na Fire Dragon of Gi. Dahil dito ay nabaliw si Earl Shi hanggang sa mapatay niya ang lahat ng mga sangkot kasama ang ama at tatlong Fire Dragon of Gi. Puro pagsalag na lang ang nagagawa ni Oh-han kaya napilitan na silang tumakas mula kay Earl Shi ngunit nahabol pa siya ng isang atake nito. Ang masama pa nito ay may nakaharang na sa kanila, mabuti na lang ay dumating sila Konjo para tulungan silang makatakas. Pinatay ni Shin ang maraming kalaban at nagsibalik na ang mga ito sa kanilang camp upang matulog. Ngunit napansin din nilang nakabawi sila dahil kay Ten. Subalit si Oh-han ay nanghina na dahil sa sugat nito. Si Roko-Omi ay di man lang nakapasok sa formation ng kalaban dahil pinrotektahan niya ang main camp mula sa puwersa ni Rei-Oh. Updated din si Riboko sa laban kaya napahanga siya kay Go-Humei. Napag-usapan nila Roko-Omi at to ang kanilang plano dahil nahihirapan sila Shin at Oh-han. Dahil isa sa malaking puwersa si Go-Humei sa Middle Kingdom ay naghihintay ang malalaking mga pangalan sa magiging resulta ng kanilang laban. Kaya nais ni Roko-Omi na kumilos na rin si To pero di daw nakikita ni General To na ito ang battlefield kung saan sila magtutuos ni Humei dahil ang entabladong ito ay para daw sa mga rookie ng Qin para patunayan ang sarili sa Middle Kingdom. Di rin daw kumbinsido si To na talentado sila Oh-han at Shin kaya nais niyang patunayan ang mga ito sa kanya. Nagsisi si Shin dahil sinisi niya si Kyukai noong makidnap si Ten. Ngunit pinag-usapan na nila ang kakailanganing strategy upang maisagawa nila ang plano na naisip ni Oh-han. Kaya naisip din ni Ten na kung magawa nilang manalo ay makikilala sila sa buong Middle Kingdom kaya unang hakbang ito upang maging isang great general. Samantala ay pinatawag ni Oh-han si Konjo para sabihin ng strategy. Di makapaniwala ang mga kasama sa sugal na strategy na naisip ni Ten ngunit nagpa siya na si Shin. Walang ideya sila Shohei-kun sa nangyayari dahil walang masyadong balita ang dumarating. Patuloy ang pag-atake ni Shin kaya tinulungan siya ni Kyukai dahil kailangan niyang magtipid ng lakas upang kalabanin si Gaimo. Samantala si Junso ay naghihintay ng timing kung kailan niya palalabanin si Gaimo. Napagtanto nila na magaling na tactician si Junso dahil sa posisyon ng army nito. Ito ang dahilan kung ba't pumayag si Gaimo na makipagpalit ng hostage. Kalaunan ay nagbigay na si Ten ng hudyat na magsimula sa kanilang plano.
Ngunit nang makita ni Junso ay nag-adapt siya sa strategy kaya napatay ang maraming Shin unit at nagkaroon ng mahigpit na labanan. Pinasugod na rin ni Rei-Oh si Ranbi Haku. Nag-alala ang mga kasama nito ngunit nagtitiwala ang general sa plano ni Oh-han. Samantala sumabak na rin sa labanan ang grupo nila Konju. Nakaraang gabi ay napagplanuhan nila na haharap ang 1,000 unit ni Konju sa 5,000 unit ng kalaban sa gitna ng battlefield habang si Oh-han ay magtatago sa likod nila hanggang di nagpapakita si Earl Shi. Dahil nahihirapan ng center force nila ay sumugod na si Earl Shi. Kaya pinag-utos ni Konjo na maghanda sa pagsugod dito. Samantala nagkaharap na muli sila Shin at Gaimo. At si Roko Omi ay nagsimula na ring sumugod. Nainis si Konjo dahil nauubos ang kanyang special squad. Saka biglang sumugod ang puwersa ni Oh-han patungo kay Earl Shi. At nagbanta na katapusan na ng alamat ng Fire Dragon. Nagagawa ng makipagsabayan ni Oh-han ngunit dumudugo ang kanyang sugat kaya muntik na siya sa mukha ngunit sa lakas ng kalaban ay napapaatras siya. Alam ni Oh-han na nakuha ni Earl Shi ang lakas nito sa maraming matitinding karanasan. Inatake rin siya ng isang Gi soldier ngunit nang lumapit ang mga bata niya ay pinatay ito ni Earl Shi. Dahil natatalo si Oh-han ay naalala ni Konjo na pinagsabihan niya itong suicide mission ang kanilang gagawin pero di ito nakinig. Kaya ngayon ay natusok ng kalaban ang kanilang pinuno at pinagpapatay ang lahat ng lalapit. Naisip ni Banyu na talo na sila. Ngunit di pa sumusuko si Oh-han kahit magsuka pa siya ng dugo dahil ito ang laban na alam niyang magpapataas sa kanyang pangalan. At nang sumugod na ang kalaban ay nagawa ni Oh-han na makakonekta ng mga atake kaya nasusugatan niya na ito. Di makapaniwala si Banyu na magagawang matutunan ng master ang paraan ng pag-atake ni Earl Shi sa napakaikling panahon. Naisip ni Banyu na ang mga pagsasanay ni Oh-han sa tulong na rin ng amang si Oh-sen ay nagbubunga na ngayon. Dahil sa wakas ay nakita niya na ang pattern sa mga atake ni Earl Shi kaya may pag-asa na silang manalo. Patuloy rin ang pag-atake nila Shin at Gaimo kasabay ng pagalingan nila Earl Shi at Oh-han sa sibat subalit malala na ang tama niya sa katawan. Ngunit alam daw ni Oh-han na may pag-asa siyang manalo dahil napansin niya sa mga kilos ni Earl Shi na di nito pinoprotektahan ang kanyang mga vital spot dahil mula nung nawala ang kapatid ay wala na siyang ganang mabuhay. Kaya kahit mapinsala ay nagpatuloy si Oh-han hanggang sa tamaan ang vital spot ng kalaban. Kung saan naalala nito ang mahal na kapatid bago siya tuluyang mapatay ng Young Lord na siyang ipinagbunyi ng Gyokuho Force. Samantala di makapaniwala ang Gi soldiers at si Oh-han ay inalalayan ni Banyu sa kapinag-utos ni Konjo na ibalita sa mga kasama ang pagwawagi ng kanilang master. At sa kabila nito ay nagpatuloy pa rin si Oh-han sa kanyang plano. Wala pa ring tigil ang patayan nila Shin ngunit natatalo na siya sa lakas nito. Naisip ni Junso na may darating pang unit upang maambush nila Shin si Gaimo kaya naisip niyang maghanda ng matibay niyang defense unit. Subalit sa flashback ay si Humei ang tunay na target ng Shin unit. Nagbigay na ng signal si Ten kaya pinag-utos ni Kyukai sa kanyang unit na sumugod sa main camp ng Gi na ipinagtaka ni Junso dahil bantay sarado din ang headquarters nila pero nagpadala pa rin siya ng 500 na cavalry kay Kyukai at pinasugod ang infantry kina Shin kaya isang himala na lang ang kailangan para makatakas pa sila Shin. Nagpatuloy ang pag-corner sa kinaroroonan ni Shin. Kagabi ay nag-usap na pala silang gawing paain upang makarating sa headquarters si Kyukai at papatay si Go-Humei subalit walang kasiguraduhan na makatakas pa sila dahil ngayon ay napaligiran na sila ng mga sundalo ng Gi. Noong hindi na alam ni Ten ang gagawin ay bigla namang dumating ang army ni Ryo Koko upang tulungang makatakas sila Shin at di rin ito inaasahan ni Junso. Dahil kagabi ay nag-request pala si Ten ng tulong kay Ryo Koko pero di niya alam kung tutulong ito dahil may sarili din silang laban. Nagpatuloy sila sa pagpatay upang makarating sa gitna kung nasaan sila Shin. Nakatanggap si Gaimo ng utos mula kay Junso na umatras dahil sa panganib ng bagong dumating na Shin army. Ngunit sinabi muna ni Shin ang naisip niyang hindi iniwasan nila Oki si Gaimo kundi hindi siya nito nakikitang isang banta. Giit ni Gaimo na sila ay mga hangal dahil sa kanilang mga pangarap dahil ang meron lang sa battlefield ay tanging patayan na hindi sinang-ayunan ni Shin. Saka tumakas si Gaimo ngunit sinundan siya ng Ryo Koko army. Ipinag-utos naman ni Shin na maghanda patungo sa headquarters ng Gi na ikinatakot ng mga kasama. Malapit na sila Oh-han at paparating na rin ng Roko Omi army sa headquarters. Sila Kyukai ay lumaban na sa unang bantay sa headquarters ng Gi hanggang sa matanaw na nila ang kinaroroonan ni Humei. Nagpanik ang mga ito sa magkakasabay na pag-atake ng Shin sa tatlong direksyon. Kung saan napagtanto ni Go-Humei na planado ang lahat ng ito at kasalanan niya rin na mag-assume na sila to ang sasalakay sa kanila. Alam niyang wala na silang magagawa dahil sira na rin ang komunikasyon at formation nila at paparating na rin sila Shin. Nagsimula ang malagim na pagsugod ng Gyokuho Force at Roko Omi Army.
Samantala lumusot mag-isa si Kyukai ngunit biglang naglaho at pinagpapatay ang kawawang mga sundalo. Unang nakarating si Kyukai na binastos lang ang kanilang mga bantay hanggang sa pagpapatayin niya ang mga tao sa camp. Tapos tuluyan na rin niyang pinatay si Go-Humei. Pero alam ng lieutenant na isa itong fake dahil sa reaksyon ng kasama nito. At napagtanto na ito ang nakita niya kanina. Ngunit ibabalita pa rin nila ang tagumpay na pag-capture sa main camp ng Gi upang magpataas ng moral sa kanilang mga sundalo. Tapos nakita ni Shin ang isang tumatakas na hukbo ng Gi, na walang iba kundi ang tunay na commanding General Go-Humei at sinalubong ito ni General Rei-Oh. Giit ni Rei-Oh na pwede pa silang manalo kung papasugudin nila si General Ranbi Hako sa To Army na malamang ay wala ng reserve unit. Subalit biglang lumabas si Shin para tapusin sila. Nagpanggap si Humei na siya ay si Rei-Oh kaya imbis na siya ay si Rei-Oh ang napatay ni Shin. Dumating ang mga kasama ni Shin ngunit nakatakas na ang tunay na Humei. Nagagalit ang mga tauhan ni Rei-Oh dahil si Humei dapat ang napatay. Ngunit sinabi ni Humei na siya ang may pinakamataas na pwesto sa military ng Gi kaya lahat ng naiwan ni Rei-Oh ay siya na ang bagong master. Nagsimulang umalis ang Gi soldiers kaya ang Qin Army ang nagwagi sa pamumuno ng kanilang mga high-ranking officer. Dahil dito ay nasakop nila ang Choyu na siyang magiging daan para masakop ng Qin ang Middle Kingdom. Dismayado si Shin dahil si Rei-Oh ang napatay niya at hindi si Go-Humei. Kaya nainis sa kanya si Roku Omi dahil noon ay isa si Rei-Oh sa kinatatakutan nilang kalaban. Di nakapunta si Oh-han sa meeting dahil sa mga sugat nito. Sinabi nito ang utos ng High Commander na gumawa ng base doon na gumagamit ng natural na landscape ng lugar. Alam ng mga kasama ang hirap at panganib sa paggawa ng base ngunit kailangan ito upang mapahina ang Gi Kingdom. 2 buwan nang nakalipas ay patuloy pa rin ang mabilis na construction ng base. Napag-usapan nila kung sino ang nais manirahan sa ganitong mapanganib na lugar. Gayunpaman ay nakahanda ang bida sa anumang panganib upang matupad lang ang pangarap nila ni Kingsei. Dumating ang balita na nakikipaglaban na ang Kyukai Army kaya baback up pa nila ito. Samantala maingat na pinag-aaralan nila Riboko at Keisha ang mga pangyayari dahil bukod sa Soul Kingdom ay nababahala din sila sa hari ng Qin na si Eisei. Ngunit alam din nilang meron agawan ng trono dahil kay Ryo Fui. Nagkakagulo ang dalawang faction kung ano ang kanilang uunahing hakbang. Biglang dumating si Queen Dowager kaya napaisip sila kung ano ang pakay nito. Nang sinabi ng Reyna na nais niyang pamunuan ng Choyo at Sanyo upang makalibre sila sa mga gastusin sa pagpapaayos at pagpapatayo ng base. At ang kapalit ay kailangan nilang bigyan ng posisyon ng mga backer niya mula sa royal family upang pumayag ang mga ito na sagutin ang mga gastusin sa construction. Naisip ni Rishi na maganda ito upang makatipid pero nais muna nilang pag-isipan ngunit pinakilala na ng Reyna si Ruai na siyang nirekomenda daw ng 3 pinakamalaking royal family. Naalala ni Rishi na ito ang bayarang lalaki na ipinadala noon ni Ryo Fui sa Reyna. Dahil pumayag na si Ryo Fui ay wala nang nagawa si Shobon kahit tutol pa siya dito. Nalaman naman ni Kingsei mula kay Ko na meron itong kilalang Ruai na isang bayarang lalaki. Kaya pinaghinalaan ni Sei na merong hidden agenda ang kanyang ina. Samantala umaasa pa rin si Ko na mapakilala ang kanilang anak kay Queen Dowager. Isang spy naman ang ipinadala ni Rishi upang imbestigahan si Queen Dowager. Mula sa kisame ay nalaman ng spy na asawa na pala ng Reyna si Ruai at meron na silang 2 anak. Subalit di na nakaalis ang spy dahil doon pa lang ay nalaso na siya ni Muta. Ipinatawag ang mga tao upang ipakita ang akda ni Ryo Fui tungkol sa kanilang kasaysayan. At kung sino man ang makapagdagdag dito kahit isang letter ay makakatanggap ng 1,000 ginto. Pinuri ni Saitoko ang husay ng Chancellor ngunit hindi ito napapanahon dahil sa pagkilos ng Inner Palace. Habang wala ang Chancellor ay nagkakagulo pa rin sa Royal Court nang dumating ang balita na nasa Sanyo na ang Reyna kasama ang mga royal family. Nabahala si Kingsei na baka sumugod ang Gi sa gitna ng kaguluhan sa pamamahala sa Sanyo at Choyu. Kaya sinabi ng High Commander na ipinadala niya si Kai Oko upang magsilbing sandigan sa pagkakaisa ng kanilang army sa nasabing lugar. At alam din pala ni Shohei Ko na nabigo ang spy ni Rishi sa Reyna. Nabahala si Shin dahil kinukuha muli ang 10,000 pa nilang kawal dahil sa utos ng bagong direktor ng Choyu. Ngunit maging ang mensahero ay naguluhan kung ba't ipinapadala ni Director Ruai sa Taijen Castle na nasa Hilaga ang mga sundalo na nakukuha sa Choyu. Maging si Kaioko ay naghihinala sa pagkilos na ginagawa ni Queen Dowager. Napakaraming tao ang dumating sa Taijen na ikinatuwa ng Reyna. Ngunit na-overwhelm si Ruai dahil ginawa palang bansa ang Taijen na tinawag na I-Country at siya ang itinuring na hari. At 2 araw ang lumipas ay nalaman na ni Kingsei ang pagtatraidor ng ina. Dahil nagkukulang na ang puwersa nila Shin ay sinamantala ito ng Gi upang subukang bawiin ang Choyu.
Tapos dumating pa ang balita na ginagamit ng iCountry ang mga nakuhang kawal sa kanila bilang sarili nitong army. Di inaasahan ng Royal Court na bubuo ng sariling bansa si Queen Dowager. Samantala sa bagong iCountry ay walang pagsisisi ang Reyna sa kanyang mga ginawa. Dahil hindi daw pinapansin ng Reyna ang ipinapadala nilang mga mensahero ay nakasundo nila Shobon at Shohei-kun si Rishi na salakayin ang bagong itinayong iCountry. Natutuwa si Queen Dowager ngunit pinaalala ng kasama na hindi pa alam ng mamamayan ng Taijen na sila ngayon ay mga mamamayan na ng Ai. At nakamtan nilang lahat ng ito dahil sa talino ni Choco sa strategy. Alam din nilang agad silang susubukang wasakin ng Qin ngunit nagbayad na pala sila sa Zhou Army upang sumugod at maging busy ang natitirang sundalo ng Qin. Nang malaman ng pagsugod ng Zhou Army ay naisip nila sa Royal Court na kagagawan din ito ng Reyna. Giit ni Shohei na kung kilalanin ng ibang nasyon ang iCountry ay magiging ikawalong bansa talaga ito sa Middle Kingdom. Nagtungo mismo si Ryo Fui sa iCountry upang mag-offer ng tulong na iligpit ang mga sagabal kay Dowager. Pero di naniwala ang Reyna dahil sawa na siya sa panggagamit nito at mas mahal niya na daw ngayon si Ruai na mas mabait at mas malaki ang tarugo. Ngunit di nito napigilan si Ryo Fui na sabihin ang kanyang patuloy na paghanga sa kagandahan ni Dowager, ngunit alam ng Reyna na niloloko lang siya nito. Sa kabila ng lahat ng kaganapan ay nagdaos pa ng award ceremony sa Choyo na dapat ay ginagawa sa capital ng Qin. Gayunpaman ay natanggap na nito ang titulo bilang Great General of Qin sa bagong henerasyon kaya dalawa na sila ni Mobo. Kasunod nito ay ang promotion nila Ohan at Shin na maging 5,000-man commander kaya isa na lang ay magiging general na sila. Ngunit tinukso ni Ohan si Shin dahil hindi niya napatay si Humei kaya nagkagulo sila. Ipinadala sila Roko Omi at Ohan sa Timog upang maging reserve unit ni Mobo laban sa Zhou Army. Hindi daw pumayag si To na maging general kagad si Ohan upang magkaroon pa ito ng karanasan ngunit kung wala ang kanyang pagtutol ay na-promote na sana itong general. At ngayon ay pinag-utos nito na pangunahan nila Shin ang depensa sa Choyo dahil umalis na sila Ohan at Roko Omi. Nababahala ang Royal Court sa kakayahan ng iCountry sa diplomasya kaya nakakatanggap ito ng suporta galing sa ibang mga bansa. Nakatanggap ng 5,000 gold donation ng iCountry mula sa noble family sa show. Kapansin-pansin din na sobrang masungit ngayon si Queen Dowager. Nagtaka si Ruai kaya sinabi ng matanda na nakakapagod para sa kababaihan ang mag-usap tungkol sa digmaan kaya kailangan niyang kumilos. Dumating na ang bagong taon sa Konyo at malapit na rin ang crowning ceremony ni Kingsei. Grabe ang stress ni Shin dahil mahirap daw palang kasama si Ryo Coco. Ngunit binigyan lang siya nito ng maiinom para ipagdiwang ang bagong taon. Nainis pala si Shin dahil sinabi ni Ryo Coco na dapat ay lumabas na sa Shin unit ang 3,000 unit ni Kyukai. Ngunit ipinangako ni Kyukai na mananatili siya sa Shin unit hanggang sa wakas. Pinagmasdan nila ang malalaking pader ng Choyo na kasalukuyan pang under construction dahil pagkatapos nito ay sila naman ang aatake sa Gi. Inihahanda na ang kasuotan ni Kingsei para sa crowning ceremony ngunit alam ni Shobon na siguradong di makakapayag si Ryo Fui. Saka pinag-utos niya kay Heki na bantayang maigi ang kanilang samahan mula sa Chancellor. Nababahala si Rishi dahil masyadong nag-iingat sila Shobon-kun ngunit may plano na daw ang Chancellor. Nagtungo sa iCountry ang mensahero ng show na si Hoku Ryu, kung saan kinikilala daw ng hari ng show si Ruai bilang hari ng iCountry. Patuloy pa rin si Choco sa pag-revise ng kanilang mga batas upang umayon ito sa kanila. Pinagalitan ng kanilang boss ang dalawang mag-ama na general ng Ai dahil pinagbilinan silang maglelo pero pinagpapatay nila ang mga mamamayan ng Qin. Tinawag muli si Ruai na mahal na hari ng mga kasamahan pero ayaw niyang tawaging hari. Sa dahilan na isa lang talaga siyang alipin na palaging inaapi. Katagalan ay naging isa siyang entertainer hanggang sa maging customer niya ang Reyna at nalaman niya ang lungkot na dinadala nito. Subalit dahil dito ay nabuntis niya ang Reyna kaya humingi siya ng tawad. Pero tinanggap ni Dowager ang kanilang magiging anak na ikinatuwa ni Ruai. Dahil ang ipinagbubuntis ni Dowager ang nagbigay sa kanya ng lakas upang muling magpatuloy. Kaya ngayon ay naglalakas loob si Ruai para sa mahal na Reyna. Subalit dumating ang balita na nalaman na sa Konyo ang kanilang relasyon ni Dowager. Umiiyak si Choco dahil nabunyag ang lihim ng mahal na Reyna. Samantala si Koreki ay pinipilit si Ruai na sumugod sa Konyo na royal capital ng Qin. Subalit meron din hidden agenda si Koreki at mga kasamahan nito. Makalipas ang 10 araw ay nababahala na ang mga kasama na sugurin sila ng Qin dahil sa isa pang kasalanan nila Queen Dowager at Ruai na pagkakaroon ng lihim na anak na isang tabo. Alam ni Dowager na sinusuhulan pa ni Koreki ang panik sa mga kasama para mapaaga ang kaguluhan ng Qin at Ai para sa kapakinabangan ng Zhou Kingdom na siyang homeland at backer ni Koreki. Nag-aalala ang mga kasama kaya sinabi ni Koreki na ngayon ang tamang pagkakataon na sumugod habang abala pa ang Qin army sa pakikipaglaban sa Gi at Zhou army. At kung di pa daw aatake sila Ruai at Dowager ay mapipilitan silang patayin ang mga ito upang makipag-ayos na lang sa Qin kaya nagkaroon ng tensyon sa kanilang pagitan. Dahil naipit na rin si Queen Dowager sa sitwasyon ay pinangatawanan niya na lang ang paglaban sa Qin upang kunin ang trono at balak niyang umatake sa araw ng crowning ceremony ni Sei.
Samantala sumugod ang Shin unit sa Gi Army na piniling umatras upang di sila maubos. Sa kabila naman ay natatanaw ni Ten ang pagsakop ng Kyukai Army sa isang Inn Castle. Dumating si Shin kaya sinabi ni Ten na ang sunod nilang target ay ang Kohills. Dumating rin si Son Chico upang ipadala ang mensahe ng High Commander subalit napansin na sira na ang seal. Giit ng mensahero na nahulog daw kasi siya sa kabayo. Nabasa ni Ten ang utos ni Shohiko na dumaan sila sa Koko Road at atakihin ang N. Saka na-excite sila dahil 10 araw na lang ay ganap ng magiging hari si Sei. Dumako tayo sa iyo na dating capital ng Qin na pinalamutian ng asol dahil dito gaganapin ang crowning ceremony. Bagamat 150 km ito mula sa Konyo ay dumating pa rin ng maaga si Sei ngunit di inaasahang darating din si Queen Dowager dahil sa skandalo nito na pagtatayo ng Eye Country. Pinaalala ni Shobo na di pa masyadong natalakay sa court ang ginawa nito, kaya matapang na siniguro ng Reyna na handa siyang humarap pagkatapos ng seremonya, ngunit ikinagulat niyang napakalaki na ngayon ng anak niyang si Sei. Samantala nagmamasid lang ang Chancellor habang iniisip ang kanyang plano. Napakaganda ng kasuotan ni King Sei at sinabi ng matanda na gaganapin ang seremonya sa Kinen Palace. Dumalo ang mga importanteng kinatawan ng 6 na kaharian upang matunghayan lang ang seremonya at makilala ang kokoronahang hari ng Qin. Subalit na bahala ang marami sa presensya nila Queen Dowager at Ryo Fui na umupo malapit sa trono. At nang magpakita si King Sei ay naramdaman ng lahat ang presensya nitong kakaiba. Samantala nakarating na ang Eye Army sa Konkoku Pass ngunit di sila nahirapan dahil pinapasok lang sila ng mga kasabwat. Umaasa ang mga pinuno ng Eye Army na walang masyadong naiwan sa Konyo upang masakop nila ito. Nang opisyal ng koronahan si King Sei bilang ika-31 hari ng Qin ay labis ang tuwa ng mga kasama dahil sa wakas ay nagbunga na ang mga pinagdaanan nitong mga paghihirap. Nagkakatinginan na lang sila Ryo Fui at Dowager dahil pareho silang may pinaplano. Samantala patuloy ang pagpasok ng Eye Army sa Konkoku Pass ngunit napapaisip si Dowager kung wala ba talagang nakapansin nito. Subalit napangiti si Ryo Fui na alam ang lahat dahil tauhan niya rin pala ang general ng Eye Army at siya mismo ang nag-utos na patayin ang lahat ng royal family hanggang sa makaabot sila kay Sei. Sa kanya ipapadala si Mobo upang ubusin ang Eye Army upang siya ang maging bayani at tanghaling bagong hari ng Qin. Galit na galit si Dowager dahil nagamit na naman siya nito. Kalaunan ay dumating ang balita na malapit na ang Eye Army sa Konyo. Chini-check pa ng bantay ang fake royal seal ngunit pinatay na sila ng nagmamadaling Eye Army upang masakop ang Konyo kaya nagsimula ang digmaan samantala ngayon lang nakakita nito si Ruai. Nabahala ang Chancellor dahil akala niya ay 10,000 lang ang Eye Army pero ginawa pala itong 30,000 ni Dowager. Napatingin na lang si Shobon subalit sinabi ng Reyna na wala siyang kinalaman sa revolusyon dahil si Ruai ang pinuno ng Eye Country. Sinabi ng High Commander ang panganib kung masakop nga ng Eye Army ang Konyo. Sa isip ng Reyna ay di sila kakayanin kahit ni Mobo dahil nakakalamang sila sa bilang. Biglang nagpasikat si Ryo Fui na itigil ang seremonya at mag-focus na kalabanin ng Eye Army sa Konkoku Pass. Subalit pinag-utos ni Sei na ipagpatuloy ang seremonya kaya napaisip ang Chancellor kung napaghandaan na ba nila ang revolusyon. Samantala naguguluhan ng Eye Army dahil tinuturing na silang mga rebelde. At kung sino ang magtanong kay Duke Joeteki ay pinapatay nito. Natuwa si Hanroki dahil tama ang desisyon ng ama na anyayahan nila si Joeteki na sinakop lang dati ng Qin ngunit ngayon ay nagkaroon na siya ng pagkakataon na lumaban. Nalilito pa rin ang mga sundalo ng Ai dahil tinatawag silang rebelde ng Qin soldiers ngunit natuloy pa rin ang patayan upang makasurvive. Pinapugutan din nila ang mga sumuko at nabihag na Qin soldier. Nagalit si Ruai sa ginagawa nila dahil dapat ay magmadali na sila sa Konyo. Pinaliwanag ni Hanoki na kailangan nito upang tuluyang maging mga rebelde ang ninakaw nilang mga sundalo ng Qin. At nagbabala na wala pa ito kung ikukumpara sa marami pa nilang mga papatayin sa Konyo. Ngunit siniguro ni Ruai na buo ang kanyang loob. Nagtanong na si Ryo Fui kung ba't di nababahala sila King Sei. Sagot ng hari na meron na kasi siyang ipinadalang hukbo. Nagmamadali na sila Shin nang makita nila ang dagdag puwersa na naghihintay sa mga bangka. Di naniniwala sila Ryo Fui at Rishi na meron pang 10,000 reserve units si King Sei dahil pinadala na nila ang halos lahat ng sundalo sa battlefield. Kaya nagulat sila nang sinabi ni Sei na itinago niya sa Sai ang kanyang army. Nakilala si Shin ng mga sundalo dahil nanggaling nga sa Sai ang mga ito. Sa kasamaang palad ay nalaman nila Hanoki ang kanilang ruta. Mabilis ang paglalakbay nila Shin sakay ng mga bangka subalit dumating ang Eye Army upang patayin ang mga nauna sa daungan tapos pinaulanan pa sila ng mga palaso at tinulak pabalik sa tubig saka pinagtutusok. Dahil dito ay gumawa ng wedge formation ang mga bangka ngunit di tumigil ang mga palaso at inihanda pa ni Joeteki ang malalaking shield. Ngunit nang makadaong ay di inaasahang may mga pana din sila 10 kaya napatay ang unang defense unit kaya nakasugod na sila Shin pati ang mga officer nito. Sa kabila nito ay iniwan pa rin ni Joeteki ang 3,000 niyang kawal upang makapunta na siya sa Konyo. Nakarating ang balita sa iyo na nasa Konyo na ang rebel army.
Samantala napaatras na nila Shin ang mga kalaban at ang natira sa kanila ay nasa 9,500. Nagtaka si Bajin dahil 1,000 kawal lang ang nadala ni Shin. Sagot ng bida na iniwan niya ang marami nilang kawal na nakikidigma sa sa pamumuno nila Kyukai. Nakilala ni Shin si General Shokaku na kaibigan ni Heki na nakilala niya sa Dakan Plain. Nagtaka si Shokaku dahil sila Shin ang unang nakaalam ng rebelyon. Giit ng bida na dahil ito sa coded message na ipinadala ng High Commander kay Ten saka kumilos na sila dahil kasalukuyan ng sinasakop ang konyo kaya kawawa ang walang laban na sibilyan. Nabahala din si Lady Ko subalit mas pinili niyang magtiwala sa pangako ni Kinsey. Inilatag na ng Chancellor ang lahat upang magtagumpay ang rebelyon. Kaya dahil sa mga kasabwat nito ay kusang binuksan ang gate ng konyo upang makapasok ang I-Army. Sa flashback ay nagawang masolve ni Ten ang code na ibinigay ni Shohei-kun kaya nalaman niya ang tungkol sa planong rebelyon. Nakapasok ang I-Army kaya napatanong si Hanroki at sagot ng ama na si Ryo Fui na ang may gawa nito. Nagmamadali na rin ang elder na matapos ang seremonya kaya opisyal nang idineklara na ika-31 hari ng Qin si Kinsey na labis na ikinatuwa ng mga kakampi. Pagkatapos nito ay nagpaalam nang umalis si Shobon ngunit may tumawag pa sa kanya. Nakita nila Shin ang malalang kalagayan ng konyo kaya agad silang sumugod at kitang-kita sila ng mag-ama na hindi na bahala dahil malaki ang kalamangan nila sa bilang ng kawal. Nagsimula na sila Shin subalit napakarami talaga ng mga ito at sila Joeteki ay pumapatay na ng mga sibilyan. Subalit dumating ang isang matibay na hukbo upang protektahan ang konyo. At ayon sa kasuotan ay nalaman nilang mga sundalo ito ng High Commander. Nagtatanong si Ryo Fui kung ba't nakatayo si Shohei-kun. Kaya sinabi ng High Commander na nais niya nang sumali sa faction ni Kinsey na isang malaking balita para sa lahat. Galit na galit si Rishi dahil si Ryo Fui ang nagbigay sa kanila ng posisyon at mahigit isang dekada na rin sila sa pwesto. Subalit di ito alintana ng Chancellor dahil matagal niya nang napapansin ang kinikilos ni Shohei-kun kaya marami pa daw siyang plano upang magtagumpay. Kalaunan ay naghanda na ang High Commander na magtungo sa konyo. Inihayag ni Shobon ang kanyang kasiyahan na pumanig na sa kanila si Shohei-kun. Ngunit giit nitong nakadepende sa resulta ng rebelyon kung sino ang mananalo sa dalawang faction. Patuloy ang pag-ulan ng mga palaso at ang pakikipaglaban nila Shin. Subalit nagbukas ang iba pang gate kaya nakapasok na rin ang mag-amang officer ng Ai. Itinuro ito ni Ten dahil alam niyang pakay ng mga ito ang pamilya ni Sei. Kaya naman tinawag ng bida ang lahat ng nakakarinig sa kanya upang gawin ang lahat para mailigtas ang royal family at mapigilan si Ryo Fui. Pinagwawasak ni Shin ang lahat ng madaanan at nagpatuloy sa pagsugod. Nababahala na sila ko kaya sinabi ni Bikyo na tila isang maze ang inner palace kaya mahihirapan ng mga kalaban na mahanap sila. Sa kabila nito ay kailangan pa rin nilang siguruhin na mapangalagaan ang bloodline ni Kinsey. Samantala sa labas ay pinagpapatay na ni Hanroki ang mga tao. Alam din nila ang daanan dahil sa impormasyon mula kay Ryo Fui. Di inaasahan nila Shin ang nakitang kalagayan ng royal capital. Nag-alala ang mga kasama ngunit sinabi ni Shin na medyo kabisado niya na ang lugar. Samantala sa Tenbi Palace ay nagdebate sila Ryo Fui at Kinsey. Dumating din sila Saitoko, Rui, Rishi at ang Reyna upang makinig. Alam ng dalawa na nakadepende sa resulta ng pag-aaklas ng I-Army ang tadhana nila. Ngunit nais munang malaman ng Chancellor kung ano ang plano ni Sei upang masakop ang Middle Kingdom. Samantala nakita nila Shin ang nakabukas na gate na agad nilang sinugod. Nais din daw malaman ni Sei kung anong plano ni Ryo Fui kung ito ang manalo. Giit ng Chancellor na gagamitin niya ang talino sa pananalapi upang masakop ang Middle Kingdom. Sa katunayan ay naging isa siyang Chancellor mula sa isang hamak na merchant gamit ang kapangyarihan ng salapi. Kaya ito ang gagamitin niya upang makagawa ng ugnayan sa ibang mga kaharian. Giit ng hari na sinasamantala nito ang pagiging greedy ng mga tao. Sagot ni Ryo Fui na mas mabuti na ito kaysa sa karahasan at siya lang ang makakagawa nito. Nainis si Rui sa pagtataas nito ng sariling upuan ngunit sinabi ni Saitoko na may basehan ang sinasabi nito dahil sa dami ng napatunayan ng Chancellor. Saka ipinangako ni Ryo Fui na magagawa niyang pinakamayamang kaharian ang Qin kapag siya ang naging hari. Magiging masagana din daw ang mamamayan ng Qin at magiging masaya ang lahat. Napatanong ang matanda kung posible ito sa panahon ng digmaan. Sagot ng Chancellor na sila ang magsisilbing pahinga ng mga nalulungkot na bansa dahil sa mga digmaan kaya siguradong makikisama ang mga ito upang gumaan ang buhay ng isa't isa. At ang Qin ang magiging sentro ng lahat ng kalakalan sa Middle Kingdom. Sa paraang ito ay maiiwasan ang karahasan habang nagkakaroon sila ng kontrol sa lahat ng kaharian di tulad ng madugong paraan na naiisip ni Sei. Pinagpapatay na ni Hanroki ang royal blood ng Qin. Pinatay ni Joeteki ang mga Qin soldier at pinagpapanapa ang mga ito. Napagtanto nila Ten at Shokaku na elite force ang kaharap dahil sa husay ng mga ito saka sumugod pa ang mga kawal ni Joeteki dahil matagal na daw niyang hinihintay ang pagkakataon na makabawi sa mga sumakop sa kanila. Nakita nila Shin ang mga bantay sa inner palace kaya nagtanong siya ng direksyon. Subalit tinusok siya nito dahil mga kasabwat din pala sa rebelyon. Pinaulanan din sila ng mga palaso kaya iniligtas siya ni Denyo. Nakita ni Sei ang mga galit
galit na kaluluwa sa likod ni Ryo Fui na sinasabing hindi talaga lubusang matitigil ang karahasan. Napansin ni Rui ang mabubuting kaluluwa na siyang gumagabay kay Sei. Kaya narinig niya ang salita ni Shika na huwag siyang matakot. Sinabi ng hari na isang panaginip lang ang naiisip ni Ryo Fui dahil kapag nakaipon na ng sapat na lakas ang mga kaharian ay siguradong sasakupin din sila ng mga ito dahil natural na sa tao ang paghahangad at karahasan. At mapapatunayan niya ito dahil sa karanasan sa Kontan na capital ng Shu. Naintriga ang Chancellor sa kanyang karanasan. Kaya kinwento ni Sei na binubugbog siya ng mga tao at pinagmamalupitan pa ng ina. Ngunit isang araw ay nakilala niya si Shika. Ito ang nagligtas sa kanya mula sa kanyang mga multo. At inialay din nito ang sariling buhay para sa kanya. Dagdag pa nitong ang lahat ng mga nag-alay ng buhay para sa ipinaglalaban ay ang nagbibigay sa kanya ng liwanag. Kaya alam niyang sa kabila ng karahasan ay meron pa ring pag-asa at ang pag-asang ito ang nais niyang makamtan. Sumakit ang ulo ni Ryo Fui dahil magkaiba talaga sila ng pamamaraan ni Sei. Kaya kailangan na lang nilang maghintay kung sino ang mananalo sa kanila ayon sa kahihinatnan ng laban sa Konyo. Patuloy ang pagkitil ni Hanroki sa kahinanap na nila ang pamilya ni Sei. Samantala napansin ni Bikyo na may nauna nang nakapasok dahil gumalaw ang nilagay niyang palatandaan na bato. Kalaunan ay dumating ang isang lalaki na nagkunwaring nais tumulong ngunit alam nilang kalaban ito. Nang bigla itong nanaksak at nadaganan ng paa ni Yu sa katuluyang pinatay si Bikyo kaya napilitan silang tumakas. Masakit ang paa ni Yu ngunit pinilit pa rin itong tumakbo. Samantala tinatakot ng mga rebelde ang mga tao na papatayin kung di mahahanap ang anak ng hari. Kabisado ni Yu ang lugar kaya malapit na silang makatakas pero masakit na ang kanyang paa. Sa kasamaang palad ay nahanap pa sila ni Hanroki kaya pinatakas niya na lang ang mag-ina upang mailigtas ang bloodline ng hari. Nang malapit na siyang mapatay ay dumating naman si Shin upang iligtas siya. At kahit pinagtulungan siya ng mga ito ay nagawa ng bida na maubos ang mga banong sundalo tapos pinutol niya rin ang kamay ni Hanroki. Dumating ang mga kasama ni Shin kaya iniwan si Hanroki ng mga kawal niya. Sinabi ng bida na sinundan niya ang maraming pinatay ng mga ito kaya niya nalaman ang kanilang lokasyon sabay suntok sa pangit nitong mukha. Pero pinaasikaso niya ito kay Kyogai upang makakuha pa dito ng mga impormasyon. Nagbalik sila ko kaya nakita na rin ni Shin ang anak ni Sei at nagpakilala siyang matalik na kaibigan ng ama nito. Pagkatapos maglinis ng sugat ay kailangan pa rin nilang magpatuloy dahil napakarami pang kalaban. Habang tumatagal ay mas nagiging mapanganib dahil napakarami talaga ng rebel army kaya naisip ni Ten na kailangan nilang may sarado ang gate o di kaya ay mapatay si General Jueteki ngunit napakahirap nitong gawin dahil ngayon ay inaatake na rin sila ng mga ito. Tapos dumating pa ang elite force ni Jueteki na tinatawag niyang Battle Axe. Ngunit narinig nila ang trumpet na siyang hudyat ng pagdating ng puwersa ng High Commander pero tiwala si Jueteki sa puwersa niyang nasa likod. Di lubos maisip ni Shokaku na iniwan ni Shoheiko ng poder ni Ryo Fui. Nag-alala si Shobon subalit matapang na sumugod ang High Commander at winasak ang mga kalaban dahil mas malakas pa pala ito kay Mobo. Walang makapigil sa High Commander na isa rin palang halimaw. Dahil si Shoheiko ay parang pinagsamang Mobo at Riboko. Kaagad din na napatay ng reinforcement unit ang pinasugod na squad ni Jueteki. Kaya nagpadala ito ng 800 riders at naisip ni Heki na kalabanin ng mga ito ngunit ang Black-clad cavalry na ng High Commander ang kumalaban dito. Napansin ni Moki na lightning belt formation ang gamit nila. Napansin din ito ni Ten kaya nakiusap siya kay Shokaku na gumawa ng wall sa buong paligid. Di ito maintindihan ni Shokaku ngunit nakiusap si Ten na magtiwala lang siya sa strategy na nabuo ni Master Shoheiko. Naisip nila Moki at Kaioko na ang mga naglalaban na lang sa likod ang gagawin nilang wall para sa strategy subalit biglang nakapag-set ng wall si Ten upang makumpleto ang lightning belt strategy. Samantala patuloy sa pagsugod ang High Commander at pinalakas ang loob ng mga kasama. Nabahala ang mga kasama ni Duke Jueteki subalit alam ng Duke na wala na siyang takas kaya kailangan na lang niyang sumugod. Naisip ni Moki na magaling din si Jueteki dahil ang tanging paraan para makaligtas sa lightning belt formation ay ang salubungin ito. Ngunit natuwa pa si Shoheiko dahil mapapabilis ang kanyang trabaho. Patuloy silang sumugod hanggang magkabanggaan ng mga kabayo ngunit hindi pa rin huminto. Dito ay ipinagbili na ni Jueteki ang kanyang buong angkan at paghihiganti sa Chin. Saka siya nakipagsabayan sa High Commander ngunit sa isang iglap ay naputol ang kanyang kamay at sumunod ang ulo nito. Dahil dito ay nagbunyi ang Chin army sa pagkapanalo ng High Commander. Dahil marami pa rin ang kalaban ay pinag-utos ni Kaioko na lituhin ang mga ito upang lumabas sa gate ng Konyo. Nagkaroon ng kalituhan ng rebel army dahil wala na silang pinuno kaya nagpatuloy na lang sila sa pagtakbo. Ngunit nagpaiwan si Ruai dahil kailangan niyang matupad ang pangako sa mahal na reyna.
Nasa loob pa rin sila Han-Oki na nag-iisip na kung paano siya makakaligtas. Nakahinga na rin ng maluwag ang mga tao pati ang mga sundalo ng Qin. Dumating si Shin na nagtatanong tungkol sa crowning ceremony. At si Shohei-kun mismo ang nagsabi na katapusan na ni Ryofui. Kaya napatanong si Shin kung ba't bumaliktad ito. Sagot ni Shohei na nakita niya kasing isang magaling na hari si Sei. Nagtanong din ng bida tungkol sa mga nakatakas na rebel army kaya sinabi ni Kaioko na nag-aabang na ang Konki army sa Konkoku Pass. Sa katuluyang napaiyak si Shobon sa tumataginting na tagumpay ng mahal na hari. Patuloy na nagbabantay sila Sei na nasayo pa rin na lumang kapital ng Qin. Nang dumating ang mensahero ni Ryofui na sinabi ang nakakagulat na balitang natalo ang mga rebelde. Dumating din ang mensahero ni Sei at sinabing nasa maayos naman ang kanilang mga pamilya. Tinanong ng Reyna kung nasaan na si Ruai at sagot ng lalaki na malamang ay tumatakbo na rin ito sa kanapaluhod sa panghihinayang. Samantala aminado si Ryofui na siya ang natalo sa laban nila ni Sei. Malungkot si Ruai habang papauwi, subalit di nila inaasahang naghihintay ang Konki Army sa labas ng Konkoku Pass na pinagtutusok sila at walang awang sinagasaan. Pinaulanan din sila ng mga palaso at meron din na nagmula sa loob kaya napalaman at napatay ang lahat ng sundalo ng Ai hanggang si Ruai na lang ang matira. Samantala sa digmaan ng army nila Karin at Mobo ay nagsimula ng umatras ang So Army dahil natalo na ang rebel army sa Konyo. Kaya napagtanto ng tatlo na kasabuat talaga ang So Kingdom sa pagtatag ng Ai Country. Pagkatapos ng digmaan ay malaki ang pinsalang naiwan sa Konyo kaya galit na galit ang lahat kay Ruai. Sa paglilitis ay inako ni Ruai ang lahat ng paghahanda sa rebelyon at sinabi niya rin na si Ryofui ang mastermind nito. Subalit pinagtatanggol niyang walang kinalaman dito si Queen Dowager. Dumating si Dowager at inako ang kasalanan kaya kung papatayin daw si Ruai ay siya na ang unahin ni Sei subalit ayaw ng hari. Nang malaman ni Dowager na papatayin rin ang kanilang dalawang anak ni Ruai ay nagulat ang lahat ng lumuhad dito sa harapan ni Sei. At sinabing matagal na siyang nagamit ni Ryofui ngunit simula nang magkaroon sila ng anak ni Ruai ay nagkaroon ng saysay ang kanyang masalimuot na buhay. Napaiyak si Ruai sa kanyang narinig dahil ginagawa ng Reyna ang lahat para di patayin ang kanilang mga anak. Subalit di pa rin pumayag si King Sei kaya sumugod si Dowager. Giit ni Ko na anak din naman nito ang hari kaya bakit hindi ito nagpakaina kay Sei. Dahil dito ay maluwag nang tinanggap ni Ruai ang kinahantungan ng kanilang pag-iibigan. Kaya naman kusa na itong nagtungo sa kanyang parusa kung saan hihilahin ng mga kabayo ang kanyang katawan. Na agad ding nagsimula kaya nawasak ang katawan ng lalaking ang tunay na kasalanan lang ay nagmahal. Pinugutan na rin ng ulo si Han-Roki at walang magawa ang ama nitong naka-disguise. Ang 4,000 pang mga sangkot ay ipinatapo naman sa Land of Shu. Nagbiro si Saitoko kung ba't may ulo pa rin si Ryofui subalit marami itong mga bantay. Sinabi rin ni Ryofui na anak niya talaga si Sei dahil buntis na daw si Dowager nang ibinigay niya ito kay King Sojo na kanilang ikinabigla. Subalit natawa na lang ang Chancellor dahil isa lang pala itong joke. Naisip din niyang nasira na sa wakas ang tali na nagbibigkis sa kanila nila Sei at Dowager kaya simula na ito ng bagong henerasyon. Napatingin si Shobon sa tore kung saan nagtungo si King Sei upang tignan ng kanyang ina na wala ng ganang mabuhay. Sinabi ni Sei na ipinatago niya ang dalawang anak nito ngunit kung may makaalam ay kakailanganin niya na talagang patayin. Gayunpaman ay nais pa rin ni Sei na magkaayos sila ng ina kapag naging maayos na ang lahat. Nagalit si Ryokoko dahil umalis sila nang walang paalam. Ngunit si Shin ay nagpaiwan pa sa Konyo upang makausap si Sei tungkol kay Ryofui na hindi pa rin natatapos ang paglilitis. Target daw ni Sei na makuha ang mga kasapi sa faction nito upang mapalakas ang kanilang samahan. Alam din niyang baka umabot pa ng 1 taon ang paglilitis ni Ryofui kaya kailangan nilang magpalakas ngunit alam ni Shin na magagawa ito ni King Sei dahil nagawa nga nitong mapalaban ng mga sibilyan ng Sai. Kaya naman alam niyang si Sei lang ang hari na makakapag-isa ng Middle Kingdom. Giit ni Sei na ayon kay Shohei-kun ay kakayanin nilang sakupin ang Middle Kingdom sa loob ng 15 years. Ngunit naisip ni Shin na masyado itong mabilis. Kaya balak daw ni Sei na ibuhos ang kanilang mga pananalapi sa pagpapalakas ng kanilang hukbo at ibabalik niya daw muli ang 6 Great Generals at inaasahan niyang makakasali dito si Shin na ginanahan sa kanyang narinig. Nakipagdigma ang buong Shin unit sa Show Army na pinamumunuan ni General Goki. At nang malaman na napapaligiran sila ng Gyokuho at Gakuka Force ay pinag-utos na umatras. Pinag-usapan nila sa base na ang pagkalaban nila sa Show ay upang mapaalis lang ang Show Army upang makapagsimula silang masakop ang Enshi Castle ng ginasyang tunay na pakay ng High Commander. Nabibigla din sila Shobon at King Sei sa malupit na strategy na ginawa ni Shohei-kun. 5 araw ang lumipas ay nabalitaan na lang ni Shin na nasakop na nila ang Enshi Castle kaya kailangan na lang nilang magdepensa.
Subalit napatanong si Shin kung kaninong unit ang nakasakop sa Enshi Castle. Pagdating ay namangha sila sa laki ng kastilyo. Pagpasok ay nalaman nilang si Yu Tanwa pala ang sumugod sa kastilyong ito. Giit ni Ten na nakuha na ni Yu Tanwa ang titulo na katumbas ng isang great general. Samantala sa So ay namatay na si King Koretsu. At habang nagluluksa si Shun Shinkun ay pinatay naman siya ng mga assassin. Isang malaking kawalan ng pagkamatay ng dalawang pinuno ng So. Nagagalit si Koyoko dahil nais niyang malaman kung sino ang pumatay kay Shun Shinkun. Nalaman nila kay Karin na anak talaga ni Shun Shinkun ang kasalukuyang 2 years old na anak at tagapagmana ng hari. Dahil walang anak si King Koretsu ay ibinigay ni Shun Shinkun ang kanyang asawa subalit buntis na daw ito nang mapunta sa hari. Tapos ang kuya daw ng babae na binigay ni Shun Shinkun sa hari ang nagpapatay sa kanya. Nabigla ang dalawa nang makitang si Renpa pala ang kikitain nila. Giit ni Renpa na kung kasapi pa siya sa Show Kingdom ay sasakupin niya na sana ang So kung malaman na ganito ang kalagayan ngayon. Giit ni Rien na kailangan nilang maayos ang sistema bago pa malaman ng ibang kaharian. Ngunit walang tiwala si Karin sa kakayahan ni Rien. Pero nang maisip na nag-abala si Renpa para kay Rien ay naisip niyang baka may bitaw din ito. Nakiusap rin si Rien na tulungan siya ni Karin sa pamamalakad ng 300,000 nilang mga kawal bilang kasama niyang chancellor ng So. Nagtsa muna sila sa labas para mag-usap. Nais daw ni Shun Shinko na sundin ang normal kaya magiging hari ang kapatid ni Koretsu na sunod sa pila pero ayaw ni Rien. Dahil isa daw itong abnoy at magiging katapusan na ng So kung ito ang maupo sa trono at malalagay din sa panganib ang kanyang kapatid. Kaya pinapatay niya si Shun Shinkun upang walang pumigil sa kanyang baguhin ng royal bloodline. Natawa si Karin dahil ginawa itong lahat ni Rien para sa kapatid. Upang maintindihan siya ay pinaalala niyang noon ay naging desperada din si Karin upang mailigtas ang kapatid. At kalaunan ay muling hiningi ni Rien ang tulong nito. Napag-usapan ng tatlong rookie ang tungkol sa planong pagbabalik ni King Sei ng 6th Great General. Alam nilang ang mauuna sa pwesto ay sila Mobo at To. Maaari din na maging 6th Great sila Osen at Konki. At siguradong makakasali din si Yu Tanwa dahil sa nakakatakot na puwersa nito. Kaya isa na lang ang matitirang slot kaya pinagtalunan nila kung sino sa kanila ang makakakuha nito. At kalaunan ay dumating ang bagong utos na magtungo sila sa Kokuyo.